Papasikat pa lang ang araw ay mayroon na tayong mahalagang instrumentong ginagamit sa bawat ating gawain. Maging sa kainitan ng umaga at sa kaguluhan ng mga pangyayari, palagi ang gamit ang instrumentong ito. Sa bawat paaralan, tanggapan at iba pang establishmento, ito ay isang pangangailangan. Ang kuryente ay bahagi na ng ating pamumuhay, ngunit hindi rin maiiwasang buwan-buwan ay kinakatakutan o kundi man ay kinaiinisan ang pagdating ng buwan ng konsumo sa kuryente. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi maiiwasang hindi makapagbayad sa ating buwan ng konsumo sa kuryente, na nauuwi rin sa pagkaputol nito, at pagkatapos naman ay nauuwi rin sa iligal na pagkonekta ng kawad ng kuryente. Sa ang Barangay Tusaya sa lugar ng Malabon, ang mayroong napakalaking bilang ng populasyon na nananahan sa depressed or slum area. Karaniwang makikita ang matalagpuan dito ay mga iligal na pamamaraan ng pamumuhay ng mga mamamayan. Isa na rito ang pagkakaroon ng iligal na koneksyon ng kuryente. Isa sa kailang itinuturing na kadahilanan kung bakit sila kumukonsumo ng iligal na kuryente ay upang masolusyonan ang problema sa kahirapan. Kami po, ang Medical Science student, kung maghahandog sa inyo ng isang dokumentaryo. Isang dokumentaryong maglalahad ng katotohanan hinggil sa mapagpanggap na lipunan. Ito po ang Jumper. Ang Malabon ay isa sa maliliit na bayan dito sa NCR. Maliit man ito, malaki pa rin ang populasyong mga naninirahan dito. Mas malaki ang populasyon, mas malaki rin ang bilang ng mga kabahayang kumukonsumo sa kuryente. Isa si Ginang Jenny sa mga legal na kumukonsumo sa kuryente dito sa Malabon. Sa loob ng kanyang 5 taon na paninirahan dito sa Longos, Malabon, hindi minsan man ay nagtangka ang Ginang na kumonsumo ng kuryente sa iligal na pamamaraan. Sa kabila ng hirap na pamumuhay at kahit mayroong 2 anak na binubuhay sina Ginang Jenny at ang kanyang asawang si Eric na nagtatrabaho lamang bilang construction worker at kumikita lamang ng 300 piso kada isang araw, ay kakarampot na kita ito at pinagkakasya ng mag-anak sa bawat araw, buwan-buwan kasama na rin ang pabayad sa buwan ng bill sa kuryenteng umaabot sa 500 piso pataas, mapanatili lamang na malinis at legal ang koneksyon nila sa kuryente. Ngunit, nakalulungkot na isiping madami ang napipilitang kumapit sa patalim upang mamuhay lamang na may kaginhawaan. Sa sobrang kahirapan, ang ilan sa ating mga kababayan ay natututong maging praktikal at umiwas sa buwan ng pagbabayad sa kuryente. Dito sa isa sa mga eskinita ng Calle Perez sa Barangay Tunsuya, may tuturing na ang kahirapan ay bahagi ng kanilang pamumuhay. Karamihan ng mga pamilya ay nabubuhay sa isang kayod at isang tukang pamumuhay. Ang pag-iisip ng kakanin sa araw-araw at ang pag-asang may ahon ng bawat araw ng kanilang buhay, mula pagsikat hanggang pagbubog ng araw. Ganito ang takbo ng kanilang kapalaran. Wala man siguradong patutunguhan, patuloy pang sumasabay sa pag-agos at takbo ng kapalaran. At dahilan nga rito, marami sa mga taga-kalyeng ito ay pinipili na lang na mag-jumper ng kanilang kuryente. Isa sa mga residente dito ay si Aling Negi. 20 taon na siyang naririrahan sa Calle Perez at ngayon nga ay mayroon ng asawa at 5 anak na binubuhay sa pamamagitan lamang ng isang video karera machine. Kung kaya't mas pinipili ng mag-anak na kumonsumo na lamang ng kuryente sa iligal na pamamaraan. Nagbabayad ako ng isang ligo, 150. Nakikikabit po kayo. Oo. Illegal na kuryente po ba? Oo. Ano-ano po yung mga appliances niyo dito? Yan, TV, radyo, electrical. Nagkakaroon po ba ng hulihan sa kuryente dito? Minsan, Gaano po kadalas? sa isang linggo, mga 2-3 beses. Ano po yung ginagawa niyo? Pagpulog na yung wala namin, gaya namin sa quality. Aware po ba kayo na may kaukulang parusa ang mga nahuhulihan ng illegal na kuryente? Hindi naman ako nakapahuli. Sa hirap sa buhay, nagagawa ng ating mga kababayang gawing legal ang mga hindi legal na gawain. Ito ay isa sa mga masasakit na realidad ng buhay dito sa ating bansa ngayon. Sa aming panayam sa mga kinauukulan, Meron po bang particular na ordinansa o batas hindi sa mga illegal na connection na kuryente? Dito sa Silat ng Malabon, wala tayong ordinansa. Pero meron sa national, meron tayong batas yan.
Republic Act 7832. Ang title nito, yung an act penalizing the pilferage of electricity. Ayon sa Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Line Materials or Pilferage Act of 1994, ang pagkakabit ng kuryente sa mga poste at pagkakabit ng kuryente sa mga kapitbahay ay may legal na koneksyon nang walang pahintulot ay isang illegal na gawain na may karampatang parusa sa sino mang mahuhuli. Kabilang sa mga parusang ito ay ang pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 12 taon at pagmumulta ng hindi bababa sa 10,000 piso. Ngunit, katulad na lamang ni Aling Negi, marami sa mga kumukonsumo ng kuryente sa ilegal na paraan ay hindi batid ang bigat ng kasalanang ito. Ang ilan naman ay pinagsasaulang bahala na lamang ang mga parusa para dito. Hindi lamang sa batas malaki ang pananagutan ng ganitong ilegal na gawain, maging sa mga ari-arian at buhay ng mga tao. Narito po tayo sa Barangay Potrero, Malabon, Central Fire Station. At ating kakapayan namin ay si SF04, John Taylor Santistiban, Chief Operator Officer ng Malabon City Fire Station. Ano po yung pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng suga? Sa investigasyon na ginagawa ng ating departamento tungkol sa nangyaring mga sunog ngayon o nakaraang mga taon, ay nagpapakita na talaga mga 60% dito ay magsisimula sa electrical. Ang illegal na koneksyon ng kuryente ay isa sa pinakamalamang na dahilan kung bakit nagkakaroon ng malaking problema dito sa Tansuya, Malabon. Ngayon, matutunghayan natin ang ilang kadahilanan kung bakit sila kumukonsumo ng illegal na kuryente. Kumukonsumo kayo ng legal na kuryente? Oo. Sa palagay niyo ba bakit kumukonsumo ng illegal yung ibang tao? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, wala silang pambayad. Kumukonsumo po ba kayo ng legal na kuryente? Of course. Palagay niyo ba bakit kaya kumukonsumo ng illegal yung ibang tao? Walang pambayad. Tsaka, hirap na hirap sa buhay. Kaya kailangang gumawa ng iligal. Kumukonsumo ba kayo ng legal na kuryente? Legal! Sa palagay niyo ba bakit kaya kumukonsumo ng illegal yung ibang tao? Siyempre walang pambayad, sa hirap ng buhay. Kumukonsumo ba kayo ng legal na kuryente? Oo. Nagbabargal pa yan. Sa tingin mo ilan na bang kinukonsumo mo? Sa tingin niyo po, palagay niyo, Wala akong bayad eh. bakit po sila kumukonsumo ng illegal na kuryente? Wala akong pambayad, sigurado ko yun. Ang gagawin ko, wala akong trabaho. Sa kabuuan, maituturing na isang krisis pambayan ang patuloy na pagdami ng mga illegal na kumukonsumo ng kuryente. At maaaring dahilan nito sa patuloy na paglala ng sitwasyong pangabuhayan ng bansa. Ngunit sa kabila ng katotohanan ito, hindi ba't isa din sa dahilan ng patuloy na paglala ng sitwasyon na kahirapan ay ang pagiging talamak ng mga illegal na gawaing tulad nito? Marahil ay kailangan maghigpit ng mga kinauukulan upang masolusyonan ang problemang ito. Dapat lamang lagi nating isaisip na ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagbabago ng mga mamamayan. Kami po ang 3rd year AB Political Science at ito ang Jumper.